Magandang araw sa inyo, Sir Van. Isa akong masugid na tagapakinig ng malikmata at naengganyo akong sumulat para ibahagi rin ang isang karanasang nakatatak pa rin sa akin hanggang ngayon. Ilang dekada na ang lumipas, pero parang kahapon lang yun nangyari. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Francesca. Nasa 45 na at kasalukuyang naninirahan sa Australia. 30 taon na ang nakalilipas. Lumipat kami ng pamilya ko sa isang lumang bahay. Nabili yun ni na tatay mula sa pinagbentahang farm sa Bicol na minana pa niya sa lolo ko. Naisipan nilang ibili yun ng bahay at magtayo ng tindahan. Segunda mano na ang nabiling bahay ni tatay mula sa isang OFW na hindi na umuwi nang makapag-asawa sa ibang bansa. Nabili ni tatay ang bahay sa murang halaga. May extra pang espasyo para sa garahe at tindahan. Lumipat kami kahit hindi pa naaayos ang bahay dahil nagkaroon ng agawan sa lupa ang angkan ng nanay ko at damay ang lupang kinatitirikan ng bahay namin sa Infanta. Ayaw makigulo ni na tatay sa problema sa lupa kaya lumipat kami agad nang magkaayusan sa bentahan. Mula sa labas, makikita ang mga bakas ng kalumaan ng bahay na gawa sa kahoy. May mga sira na ang haligi at may mga butas na ang bubong. Ipinaayos agad ni tatay ang bubong sa unang araw ng paglipat namin. Inaasikaso niya ang mga dapat i-repair sa bahay habang nag-aayos kami ni nanay ng mga kasangkapan. Umakyat ako sa itaas para linisin ang 3 silid doon. Lumilikha ng ingay ang bawat pagtapak ko sa sahig na kahoy. Sir Van, sinilip ko ang loob ng unang silid. Bakante yon at puno ng alikabok. Ganon din ang ikalawang silid. Ang ipinagtatako ay ang ikatlong silid dahil nakakandado yon. Tinawag ko si tatay para magpatulong na buksan yon. Winasak na lang ni tatay ang kandado. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa amin ang mga nakaimbak doon na inaalikabok na. May mga kasangkapang buo pa at mga abubot na kailangang idispatcha. Tumambad sa akin ang malaking salamin na antigong mas mataas pa sa akin. Sinabi ko kay tatay na sa akin na lang yon at pumayag naman siya. Inisa-isa na naming inalis ang laman ng silid. Itinabi ang mga pwede pang pakinabangan at itinapon ang mga sirana. Gabi na pero hindi pa rin kami tapos sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit. Sa sobrang pagod ko ay hindi na rin ako nakakain. Nakatulog ako agad pagkatapos maglinis ng katawan at hindi nakababa para sa hapunan. Hindi na rin ako ginising ni nanay. Nagising ako ng madaling araw na. Napasulyap ako sa orasan na nasa dingding. 3:00 na ng madaling araw, Sir Van. Magbabalik na sana ako sa pagtulog nang mahagip ng tingin ko na parang may taong mabilis na dumaan sa refleksyon sa antigong salamin. Kulay puting damit na mahaba ang nakita ko na parang pangkasal. Hindi ako nagpapatay ng ilaw sa gabi dahil matatakotin ako kaya tiyak akong may dumaan doon. Naghintay ako saglit at pinagmasdan ang salamin pero wala akong nakitang kakaiba. Naisip kong baka guni-guni ko lang yon kaya nagbalik na ako sa paghiga para matulog. Ipinagpatuloy namin kinabukasan ng paglilinis ng iba pang parte ng bahay. Itinuloy ko rin ang pagliligpit ng mga damit ko sa aparador. Habang nagtutupi ako ng damit at napatingin ako sa salamin at naalala ang nakita akong dumaang nakaputi ron, pinagmasdan ko yon at nagbabaka sakaling may makita ako ulit. Pero wala namang kakaiba kaya nagkibit balikat ako saka ipinagpatuloy ang pagtutupi ng mga damit ko. Sir Van, plakda ulit kami kinagabihan kaya maaga kaming nagpahinga. Himbing na himbing ang tulog ko nang makarinig ako ng paghikbi mula sa tinig ng isang babae. Naalimpungatan ako dahil dinig na dinig ko pa ang pagsigok na parang kinakapos ng hininga. Hindi ko na sana papansinin pero umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang bawat hikbi ng babae kaya kinuskus ko ang magkabilang mata ko. Saka bumangon para hanapin ang pinagmumulan ng humihikbi na yon.
pero wala namang ibang tao sa silid ko. Napasulyap ako sa orasan sa dingding. 3:00 pa lang ng umaga. Bahagyang napakunot ang noo ko habang iniisip ano ang nangyayari. 2 sunod na gabi na akong nagigising sa ganong oras. Naisip ko ring baka nananaginip lang ako, kaya nagbalik ako sa paghiga para matulog ulit. Akala ko ay hindi na mauulit pa ang paggising ko sa alanganing oras. Pero nangyari ulit yon ng sumunod na gabi, Sir Van. Nagising ako sa langit-ngit na tunog ng sahig sa silid ko. May naglalakad sa alanganing oras, kaya naalimpungatan na naman ako. Akala ko ay si nanay ang pumasok sa silid. Bumangon ako at otomatikong sa orasan ako napatingin. 3:00 na naman ng madaling araw. Nasabunutan ko ang sarili ko sa inis dahil antok na antok pa ako at nagbabawi sa ilang araw na paglilinis ng bahay. Pero naaabala ang tulog ko. Babalik na sana ako sa paghiga nang magawi ang tingin ko sa salamin. May refleksyon ng babae ron na nakaputing pangkasal at nakasubsob ang mukha sa mga palad nito. Muli kong narinig ang mga hikbi na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Napatda ako sa nakita ko at nanigas sa pagkakaupo sa kama. Para akong nanonood ng pelikulang katatakutan habang nakatitig sa babae sa refleksyon. Sir Van, hindi ako makasigaw at hindi makagalaw. Hanggang sa unti-unting naglaho ang refleksyon ng babae. Napanganga ako sa sobrang takot. Pakiramdam ko nga ay naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Nagtatayuan ang balahibo at parang nangangapal ang anit ko. Bumaluktot ako sa kama, saka nagtalokbong ng kumot. Pinakiramdaman ko ang paligid habang nanlalaki ang mga mata. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog at nanatiling nakatalokbong hanggang magliwanag. Sinabi ko kina nanay ang nararanasan ko tuwing 3:00 ng madaling araw at ang nakita kong babaeng nakadamit pang kasal sa refleksyon sa salamin. Mabuti at naniwala sila sa akin, kaya't umakyat agad si tatay para kuhanin ang salamin at inilabas ng bahay. Ibinigay yun ng tatay sa nagdaraang namumulot ng bote at garapa. Tuwang-tuwa pa ang dalawang nagtutulak ng kariton dahil naka-jackpot daw sila. Hindi na namin alam kung ano ang nangyari sa salamin at kung saan na yun napunta. Makalipas ang ilang araw, ay nakausap ni tatay ang kapatid ng dating may-ari at tinanong ang pinagmulan ng salamin na yon. Sinabi nitong pag-aari yun ni Cruzita, kapatid ng inay nila, at nagpakamatay matapos hindi siputin sa kasal ng nobyo nito. Sa silid ko nagpakamatay si Cruzita habang suot ang damit pangkasal. Kaharap ang paborito nitong antigong salamin. Hindi ako maniniwala kung hindi ko nakita mismo ang kaluluwa ni Cruzita. Medyo natakot din ako dahil sa silid ko pala siya nagpakamatay. Unang beses kong makakita ng multo nun, kaya hindi ko talaga yun makakalimutan. May mga pagkakataong binabangungot ako at paulit-ulit kong nakikita si Cruzita habang nakaharap sa salamin at tumiiyak. May mga gabing sa kwarto ni nanay ako natutulog dahil pakiramdam ko ay nasa silid pa rin ang kaluluwa ni Cruzita. Nagpatawag ng pare si nanay para basbasan ng silid. Pinatingnan din ako ni nanay sa isang espesyalista para maalis ang trauma at takot ko sa multo ni Cruzita. Ilang session din ang counseling bago tuluyang mawala ang mga bangungot ko. Naging kampante na akong matulog ulit sa silid ko at hindi na rin ako nagigising tuwing 3:00. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Van. Hanggang dito na lang po. Kumusta, Sir Van? Subscriber niyo ako at madalas natambay sa channel niyo. Nais ko lang ibahagi ang isang karanasang bumagabag sa akin noong lumipat ako sa bagong studio type apartment ko. May 30 taon nang nakakaraan. Ako po si Liza, isang bagong guro pa lang noon sa isang mababang paaralan dito sa Caloocan. Dahil sa limitadong budget, napilitan akong umupa ng isang maliit na apartment na malapit sa eskwelahan. Hindi yun kagandahan,
Kupas na ang pintura ng pader at may kalumaan ng mga naiwang kasangkapan na ipinapagamit sa akin ng landlady ko. Pero sapat na yun para sa akin. Natuwa pa ako dahil may libreng linoleum na. Naiwan din ang dating umuupa. Napagod ako sa paglilipat at pag-aayos ng mga kagamitan. Kaya maaga akong nahiga para bumawi ng lakas. May mga gamit pa ako sa pagtuturo na hindi ko pa naiaayos na kailangan kong asikasuhin sa umaga. Mahimbing na ang tulog ko nang magising ako sa isang kakaibang amoy. Kaya bahagya akong naalimpungatan, saka hinanap ang amoy na yon nang hindi dumidilat. Hindi ko na sana yun papansinin dahil baka galing sa labas o mula sa mga kapitbahay. Pero mas lalong tumapang ang amoy ng kandila. Napakabangong kandila yon na parang may halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko maipaliwanag. Hindi yun katulad ng anumang pabango o air freshener na naaamoy ko na. Hindi ko maipaliwanag pero naghatid ng kilabot sa akin ang amoy ng kandilang yon. Dumilat ako at napilitang bumangon para hanapin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Napasulyap ako sa orasan sa tabi ng kama ko at 3:00 na ng madaling araw. Bumangon ako para isara ang bintana. Hindi bali ng maalinsangan. Nakakakilabot kasi ang amoy ng kandilang yon. Naisip ko tuloy kung sino ang nasa tamang katinoan ng magsisindi ng kandila sa ganong oras. Pinilit ko na lang na bumalik sa pagtulog. Pero hindi ako mapanatag, Sir Van. Kinabukasan, nagtungo ako sa eskwelahan ng walang sapat na tulog. At buong araw akong pagod. Pag-uwi ko ay umaasa akong makapagpahinga ng maaga at makatulog ng maayos. Pero hindi ko inaasahan na gagambalain na naman ako sa gitna ng mahimbing na pagtulog ko ng amoy ng kandila. Tinignan ko ang oras. Nagising ulit ako ng 3:00 ng madaling araw. Halos magwala ako sa inis dahil naabala ang pagtulog ko. Padaskol akong tumayo, saka isinara ang bintana. Sinisi ko pa ang sarili ko kung bakit hindi ko yun isinara bago matulog. Mabibigat ang mga paa kong bumalik sa kama, saka pabagsak na humiga. Ipinikit ko na ang mga mata ko para matulog ulit. Nang makarinig ako ng bumubulong mula sa kung saan. Sir Van, malalim ang boses nun at napakalamig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Pinilit kong huwag magpatalo sa takot. Hinanap ko ang pinagmumulan ng bulong. Bahagya akong yumuko, saka dumukwang sa kama ko. Doon mas malakas ang bulong. Gumapang ang matinding kilabot sa katawan ko. Iyong kilabot na para akong ginapangan ng maraming hantik hanggang anit. Nataranta ako at hindi ko alam ang gagawin. Pero hindi mawala ang kilabot na nararamdaman ko. Kaya napatayo ako sa kama, saka lumabas ng bahay. Walang pakialam kahit nakapajama ako. Nagpalingon-lingon ako sa paligid ng maliit na compound. Pero tulog na ang lahat ng kapitbahay ko. Noon ko naramdaman ang pakiramdam ng walang mapuntahan. Wala akong kamag-anak o kaibigan sa malapit dahil bagong lipat lang ako. Nasa Cebu ang mga pamilya ko at ang 2 pinsan ko ay nasa Cavite. Hindi ako pumasok ng bahay, Sir Van. Naupo ako sa tapat ng pinto ng apartment ko at doon naghintay na mag-umaga. Saka ako sumubsob sa mga tuhod ko habang iyakap ang mga binti ko. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Sir Van, nagising ako sa yugyug ng landlady naming si Aling Iska. Tinatanong kung bakit sa labas ako natutulog. Kinuwento ko ang nangyayari tuwing 3:00 ng madaling araw. Yung amoy ng kandila at bumubulong sa ilalim ng kama ko. Napatigil ang landlady ko at sinabing yun din ang nangyari sa nakaraang umupa. Pero hindi siya naniwala. Ang akala niya ay nag-iilusyon lang. Umalis yun wala pang 1 linggong nakakalipat. Pumasok kami ni Aling Iska sa apartment. Saka namin pinagtulungang hilain ang kama ko. Wala kaming nakita ron kundi yung linoleum. Tinanong ko si Aling Iska kung may basement ba ron o ano. Wala daw dahil sementado ang sahig.
Siya ang nagpapaupa kaya alam niya ang pag-aari niya. Pero hindi ako mapakali. Kaya pumunta ako sa dulo. Saka iniangat ang linoleum hanggang sa bahagi kung saan ko narinig ang bumubulong. Sir Van, tumambad sa akin ang mga guhit sa semento na hindi ko malaman kung ano. Kaya inusod pa namin ang kama at iniangat pa ang ilang bahagi ng linoleum. Nakita namin ang iginuhit na malaking bituin sa loob ng bilog gamit ang puting pintura. May mga nakaguhit na paikot sa bilog na hindi ko alam kung ano ang mga yon. Pero nakita ko na yon sa lumang palabas na Ingles. Yung Charm. Magkakapatid silang lahi ng mangkukulam. Sinabi ko sa landlady ko na ginagamit yon ng mga mangkukulam kapag may ritual silang ginagawa. Napaantanda si Aling Iska. Nagsabi itong hahanap ng pwedeng magbura ng marker na iginuhit doon. Lumipas ang isang oras. Kasama niyang dumating ang asawa ni Aling Iska na si Mang Paking na may dalang bote ng thinner paint para burahin ang mga nakaguhit sa semento. Hindi ko alam kung maaalis na ang problema sa pagbura nun o baka kailangan ko pang magpunta sa espiritista para alisin ang kung anumang sumpa ang kumapit sa apartment. Nasabi ko yun sa may-ari. Kaya sinabi nitong magpapahanap din siya ng albularyo na pwedeng magtaboy ng negatibo na kumapit sa apartment. Nakahanap ng albularyo ang landlady ko at nag-insenso ito ng kamangyan sa buong bahay habang patuloy na binubura ni Mang Paking ang pintura. Panay salita pa nito na hahanapin niya ang bumaboy ng paupahan nila. Sir Van, inabot din ng ilang oras bago tuluyang nabura ang nakaguhit doon. Natapos din ang pag-insenso ng albularyo. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Tinanong ko si Aling Iska kung may alam siyang gumuhit nun. Ang sabi niya ay posibleng yung may edad na babaeng nangupahan bago ako. Yung nauna sa akin na 1 linggo lang tumira. Pinalayas daw niya yon dahil ilang buwan nang hindi nakakabayad ng upa at nagtatago sa tuwing sisingilin niya. Nagkabaranggayan pa nga raw sila dahil nakikipagmatigasan at ayaw umalis. Kalaunan ay umalis ang babae nang walang pasabi at naiwan ang mga gamit nito sa bahay. Hindi na rin nagbayad ng ilang buwang atraso sa upa. Ibinalik namin sa dati ang linoleum at ang kama. Umaasa na maayos akong makakatulog sa gabi at wala nang gagambala sa akin. Sir Van, hindi ako makatulog kinagabihan dahil sa paghihintay kung may magpaparamdam na namang kakaiba o may maaamoy akong kandila. Inabot na ng madaling araw at nakatulog ako sa paghihintay. Mataas na ang araw nang magising ako. Sa unang beses ay nakumpleto ang tulog ko mula nang tumira ako sa apartment na yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nagbasa-basa ako ng mga libro tungkol sa kulam at nakita akong tungkol sa Seal of Solomon at kung ano ang kinalaman ng 3:00. Ang sabi ay which hour ang 3:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Kinilabutan ako sa isiping yon na may taong aaralin ng mangkulam dahil sa galit. Hinayaan ko na dahil wala nang amoy ng kandila at wala na ring bumubulong sa ilalim ng kama ko tuwing 3:00. Tumagal ako sa unit ng 2 taon bago ako lumipat sa mas malaking apartment. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat. Hi, Sir Van. Napasulat ako para ibahagi ang isang malaking palaisipan pa rin sa akin na nangyari may 10 taon nang nakakaraan. Tawagin na lang ninyo akong Ana, isang marketing socialist at nagtatrabaho sa isang international company. Kalilipat ko lang sa kondo ko sa Makati nang natanggap ko ang balitang pumanaw na si Lola Rita at pinaghahatian na ng mga kaanak namin ang mga kagamitang naiwan ni Lola. Pagkatapos ng libing, ay napunta sa akin ang antigong aparador ni Lola. Kilala ko si Lola Rita sa kanyang mga kakaibang koleksyon ng mga lumang gamit, mga alahas, muebles, at mga aklat na halos maagnas na sa kalumaan. Isa sa mga pagmamay-ari ni Lola, ang antigong aparador na
Matagal ko nang naririnig mula sa mga kwento ng mama ko. Malaki raw ang ibinayad ni Lola para mabili ang antigong aparador na yon sa isang kolektor ng antigo sa Europa. Nababalot yun ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Hindi yun nagamit mula nang mabili ni Lola at napabayaan dahil nabaldado na siya ilang araw lang matapos yun mabili at natali sa kanyang kama. Halos 1 taon ang inabot bago siya tuluyang pumanaw. May 2 pinto ang aparador na mas mataas sa akin na 5 talampakan ang taas. Kulay tsokolate yon na may pulidong disenyo ng mga nakaukit na bulaklak. Pagkatapos kong malinisan ang aparador, ay inilagay ko yun sa sulok ng kwarto ko. Saka inasikaso ang paglilipat ng mga damit ko ron. Bumagay ang aparador sa kulay kremang pader ng silid ko. Sa sobrang pagod, ay maaga akong nakatulog kinagabihan. Ang himbing ng tulog ko nang makaramdam ako ng malamig na bagay na bumalot sa katawan ko na nagpanginig sa akin. Narinig kong bumukas ang pinto ng aparador na lumikha ng tunog ng langit-ngit kaya lalong nagpatindig yun ng balahibo ko. Bigla kong naramdaman na may nakadagan sa ibabaw ko na napakabigat. Hindi ko makilos ang katawan ko kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko. Hindi ko rin maidilat ang mata ko na parang may pumipigil sa mga talukap ko. Serban, sa sobrang pagpupumilit kong makawala, ay napamura ako ng pagkalakas-lakas na halos mapatid ang ugat ko sa leeg. Doon ako napadilat ng mga mata at napabalikwas ako ng bangon. Habol ko ang hininga habang nagtataka kung ano ang nangyari sa akin. Saktong tumutunog ang alarm clock ko sa ibabaw ng TV. 3:00 ng madaling araw. Ipinagtaka ko yon dahil hindi ko naman inilagay sa 3:00 ang alarm. Napilitan akong tumayo dahil nakakabulahaw yon. Pinatay ko ang alarm, isinara ang pinto ng aparador, saka bumalik sa paghiga at pinilit matulog. Inisip kong baka bangungot lang ang naranasan ko. Pero hindi nagtagal ay nangyari ulit ang mga kakaibang bagay tuwing 3:00 ng madaling araw. Sa parehong oras na nagising ako nung unang gabi, ay nagiging mas marahas ang mga pangyayari. Nakakarinig na ako ng kaluskos sa aparador, saka biglang bubukas yun. Pagkatapos ay may dadagan sa ibabaw ko na hindi ko makita dahil nakapikit ako. Saktong tumutunog ang alarm clock ko sa ganoong pagkakataon. Mapapamura ako ng malakas, tapos ay magigising ako na parang galing sa karera ng mga kabayo sa sobrang hingal. Nang minsang hindi ako makatulog magdamag at piniling magbasa ng libro, ay naramdaman kong parang may nagmamasid sa akin. Nakiramdam ako sa paligid, nag-abang ng posibleng mangyari habang nakahiga sa kama. Maya-maya ay unti-unting bumukas ang pinto ng aparador, pero walang nagbubukas nun. Pagkatapos ay naramdaman ko ang presensyang papalapit sa akin na nagpatindig sa balahibo ko. Hindi ako makahinga at para akong sinasakal ng sobrang higpit. Tumunog ang alarm clock ko. Naramdaman ko ring may mabigat na bagay na umibabaw sa akin, kaya nagpumilit akong kumawala. Serban, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya nagmura ulit ako ng ubod lakas. Para akong biglang nakawala sa mahigpit na pagkakatali. Nawala ang nakasakal sa akin, ang mabigat na nakadagan sa ibabaw ko. Napaubo ako dahil sa matinding kakapusan ng hininga. Ilang saglit pa bago ako kumalma. Patuloy pa rin sa pagtunog ang alarm clock ko, kaya kahit hirap ay tumayo ako at pinatay yon. Napailing ako sa nangyari sa akin. Nagsimula lang yon mula nang mapasa akin ang aparador ni Lola. Naisip ko rin na baka may kinalaman ng aparador sa pagkakabaldado at pagkamatay ni Lola. Kahit sino sigurong makaranas ng dinanas ko sa loob pa lang ng ilang araw, magkakasakit talaga at mamamatay sa takot. Kung hindi man sasakal ng hindi ko makitang nilalang. Kinaumagahan, kumuha ako ng mga tao para mailabas ang aparador. Hindi ko na ibinenta kahit pa mahal ang antigong yon. Mas mahal ko ang buhay ko. Matapos kong idispatcha ang aparador, ay hindi na ulit nangyari yun sa akin
Bumalik na sa normal ang pagtulog ko gabi-gabi. Hindi ko na rin inalam pa kung saan galing ang aparador na yon. Ang importante ay ayos na ang pagtulog ko sa gabi. Hindi na rin tumutunog ang alarm clock ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Isang mapagpalang araw, Sir Van. Nahanap ko po ang channel nyo sa isang group at naengganyo akong ibahagi ang sarili kong kwento. Ako po si Lara, isang OFW sa California, bilang isang nurse. Nangyari ang kwento ko, may 20 taon na ang nakaraan. Bagong lipat ako noon sa kinuha ng mama ko na kondo sa Taft para sa pagre-review para sa board exam. Kailangan kong magstay malapit sa review center para hindi ako mapagod sa biyahe mula Cavite at hindi maubos ang oras ko sa traffic. Gusto kong makapag-review ako ng may tahimik at walang gugulo sa akin. Sanay ako sa pagsusunog ng kilay para makapasa sa board exam at magkaroon ng silbi ang tinapos ko. Pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa, kaya nagsumikap akong makakuha ng magandang grado at makatapos. Huling hakbang ang maipasa ko ang board exam para sa pangarap ko. Kadalasang inaabot ako ng madaling araw sa pagre-review ko. Nakakaligtaan ko ang oras sa sobrang tutok sa mga libro na nabili ko sa Recto. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakasalampak ako sa lapag sa sala habang nakatuon ang isip sa mga notes at libro sa mesita. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang bahagyang tunog ng aircon. Habang abala ako sa pagbabasa, ay narinig ko ang isang mahina, halos hindi marinig na pagkatok sa pinto ng unit ko. Saglit kong nilingon ang pinto, pero ibinalik ko agad ang tingin sa libro. Inisip kong baka may napadaan lang na laseng at nasagi ang pinto ko. May mga party goer na nakatira sa tabi ng unit ko at madalas umagahin sa inuman. Narinig ko ulit yung katok sa pinto. Napailing na lang ako at nagkibit balikat. Wala akong planong pagbuksan ng kahit sino sa alanganing oras. Ngunit nang sumapit ang susunod na madaling araw, muli kong narinig ang pagkatok. Paulit-ulit sa parehong oras. Sa pagkakataong yon, hindi ko na kayang baliwalain ang tunog. Lumapit ako sa pinto at pinakiramdaman kung may tao sa labas. Pero tahimik at parang walang tao. Naghintay ako saglit kung may kakatok pa ulit, pero wala na akong narinig. Napabuga ako ng hangin bago bumalik sa pagkakasalampak sa lapag. Itinuon ko ng atensyon ko sa pagre-review. Akala ko ay hindi na ulit mangyayari pa ang pagkatok sa madaling araw. Pero mali ako, Sir Van. Nang sumunod na madaling araw, ay naulit na naman ang pagkatok sa pinto ko at mas malakas na yon. Napasulyap ako sa orasan sa ibabaw ng TV. Saktong 3:00. Nainis ako dahil naaabala ang pagre-review ko at na-distract na ako. Pabilis ng pabilis ang pagkatok sa pinto na parang nagmamadaling buksan ko yon. Patabog akong tumayo, saka naglakad patungong pinto. Binuksan ko yon para bulyawan ang kumakatok sa pinto ko. Pero laking pagtataka ko nang wala akong nakitang tao. Kunot noong tinignan ko ang kanan at kaliwang hallway. Pero wala akong nakitang tao at walang narinig na kaluskos. Maya-maya ay lumabas sa elevator yung 4 na magbabarkadang lalaki na umuupa sa tabi ng unit ko. At may kasama silang 2 babae na hindi pamilyar. Mga lasing at pasuray-suray pa. Kumaway pa sa akin ang 2 na kabatian ko bago nilagpasan ng unit ko. Parang imposible na sila yung kumakatok sa pinto ko. Napabuga ako ng hangin. Hindi ko alam kung sino ang nangtitrip sa akin at nangaabala sa alanganing oras. Nawala na ako sa mood kaya itinigil ko ng pagre-review at naisipang matulog na. Sir Van, tanghali na ako nagising at tinatamad ako magluto. Kaya bumaba ako sa cafeteria para magtanghalian. Nakita ko yung 4 na magbabarkada na kumakain doon. Wala na yung 2 babaeng kasama nila palabas ng elevator. Tinanong ko sila,
kung may nakasalubong sila ng palabas na sila ng elevator kaninang madaling araw. Pero wala daw. Sinabi kong may kumakatok palagi sa unit ko kahit alanganing oras. Nagbiro ang isa sa kanila na baka multo daw yon, saka tumawa ng malakas. Hindi ko na lang pinansin dahil mukhang may tama pa ng alak. Umorder na ako ng pagkain at umupo sa sulok. Nagpahinga muna ako sa pagre-review ng araw na yon dahil sa pagod. Sumama din ang pakiramdam ko dahil sa period, kaya maaga akong nagpahinga. Nasa kasarapan ako ng tulog nang maalimpungatan ako. Sunod-sunod na katok sa pinto ng unit ko. Malalakas na katok yon na maalingaw-ngaw sa loob ng unit ko. Kaya nairita ako, Sir Van. Aawayin ko talaga ang kumakatok na yon. Kaya bumangon ako at mabibigat ang mga paa ko patungo sa pinto. Pabalya kong binuksan yon at nakahandang awayin ang kumakatok. Nang bumulaga sa akin ang hindi ko inaasahang bisita sa buong buhay ko. Nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa labas ng unit ko at pareho kami ng suot na pink na pajama. Namumutla ang kulay nito at halatang kulang sa tulog. Napaawang ang bibig ko sa pagkagimbal habang nakikipagtitigan sa kamukha ko. Nanlalamig ang pakiramdam ko habang nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko maikilos ang katawan ko dahil sa takot. Napatanong ako ng sino ka, pero hindi ito sumagot at nagpatuloy sa pagtitig sa akin ng masama. Napansin ko ang pagtikwas ng kaliwang labi niya na parang iniinis ako. Ganun ang ekspresyon ko kapag nag-aasaran kami ng kapatid ko. Kuhang-kuha ng kaharap ko ang mga gawi ko. Naisipan kong hindi ako dapat magpadaig sa takot sa kaharap ko. Tinanong ko ulit ito kung sino at bakit kamukha ko siya. Hindi ako nagpakita ng sindak sa kaharap ko kahit medyo nanginginig ang tuhod ko. Ako ang may-ari ng magandang mukha na ito at hindi ako papayag na may ibang aangkin nito. Akma siyang palapit sa akin, kaya bahagya akong napaatras sa takot. Nang bumukas ang elevator, naagaw ng tunog ng elevator ang atensyon ko at napasulyap ako sa gawi ng elevator. Halos sabay pa kaming napalingon dun ng kamukha ko. Lumabas doon ang 4 na magbabarkada. Pasuray-suray ang mga ito habang naglalakad sa hallway. Tinawag nila ang pangalan ko, saka kumaway sa akin. Pagbalik ng tingin ko sa harapan ko, ay wala na ang babae. Doon ako nakabawi at nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng kaluluwa ko. At nun lang nagbalik. Labis akong lihim na nagpapasalamat sa 4 na yon. Dahil 2 beses na nila akong nailigtas ng hindi sinasadya. Sir Van, isinara ko ang pinto. Saka napasandig doon. Kumakabog pa rin ang dibdib ko sa takot. Noon ko naisip na posibleng isang doppelganger ko ang nakita ko. Ganun pala ang pakiramdam na makita ang iyong sarili. Para akong naengkanto na hindi ko maintindihan. Sir Van, natakot ako dahil baka patuloy akong guluhin ng doppelganger na yon. May palagay ako na siya ang ilang ulit nang kumakatok sa pinto na hindi ko pinagbubuksan. Hindi ako nakatulog magdamag. Kakaisip kung paano ko malalampasan ang problema ko sa doppelganger. Kinaumagahan ay dumiretso ako sa simbahan para magsimba. Naisipan kong magtanong sa pare kung paano malalabanan ng isang doppelganger. Sinabi ng pare na may hatid na kamalasan ng mga doppelganger at ang mabisang pangontra sa kanila ay pananampalataya sa may kapal. Maaaring nakalimot na raw ako sa Panginoon kaya't nilalapitan ako ng tulad ng doppelganger. Binigyan ako ng mga dasal na maaari kong usalin. Binigyan din ako ng benditadong scapular bilang proteksyon ko. Pinayuhan din ako ng pari na huwag nang magbukas ng pinto sa alanganing oras, lalo na sa tuwing papatak ang 3:00 hanggang 4:00 ng madaling araw, dahil yun daw ang oras ng mga dyablo. Sir Van, ganun nga ang ginawa ko pagka-uwi sa kondo. Sinimulan kong umusal ng panalangin para humingi ng proteksyon at gabay. Isinuot ko na rin ang scapular. Hawak-hawak ko yun habang nakabaluktot sa kama at hinihintay kung may kakatok pa ng 3:00 sa pinto.
Maya-maya ay narinig ko ang malakas na katok at sunod-sunod yon. Hindi ako nagpatinag at nagsimulang umusal ng dasal habang hawak pa rin ang scapular. Pumikit ako ng mariin habang umuusal ng ama namin. Saglit pa ay nawala na ang mga katok sa pinto. Nanlalambot ako pagkatapos. Pakiramdam ko ay naubos ang lakas ko dahil sa stress at takot sa doppelganger. Humiling ako na sana ay mawala na ang doppelganger kong yon at patahimikin na ako. Ilang gabi rin ang lumipas bago nawala ang katok sa tuwing 3:00. Hindi ko alam kung nanawa na sa kakakatok nang walang nagbubukas o naririndi na sa mga dasal na inuusal ko ng malakas. Ang mahalaga ay natigil na yung pagkatok sa madaling araw at ayoko na ring makaharap pa ulit ang doppelganger ko. Nakalipas ang 2 dekada pero malinaw pa rin sa isipan ko ang engkwentro ko sa doppelganger ko. Sa kabutihang palad ay hindi na yun naulit pa hanggang sa makapasa ako sa board exam. 1 taon din akong namalagi sa condo unit na yon bago ako lumipad patungong Amerika. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. Magandang gabi po, Sir Van. Ako po si Louie, taga Kamarin. Ikukwento ko lang ang nangyari sa akin matapos kong magpakalasing dahil sa kabiguan sa pag-ibig. Nangyari yun noong 2005. Nagkaayaan kaming mag-inuman na magkakaibigan sa bahay ni Roel dahil nalaman nilang nakipaghiwalay sa akin ang kasintahan kong si Eva na nagpabuntis sa tambay na kapitbahay nila. Nilango ko ang sarili ko sa alak dahil sa sobrang sama ng loob. Matino naman akong lalaki, may disenteng trabaho at may sariling bahay na ipinatayo para sa pinaplano kong buuing pamilya kasama siya. Pero nagawa niya akong pendehohin. Ni hindi ko nga siya nahalikan man lang tapos ay nagpabuntis akong sinong lalaking tambay. May tama na ako ng alak nang matapos kami sa inuman. Sila na ang pumigil sa akin dahil may kalayuan din ang lalakarin ko pauwi. Sa iisang barangay lang kami nakatira ni Roel kaya pwede namang lakarin. Malapit na akong makarating sa bahay nang mapansin ko ang isang iskinita na kailangan kong daanan. Madilim yun at napakatahimik. Patay ang ilaw ng ilang kabahayan na naroon at ilang poste lang ang may ilaw. Sinipat ko ang relos sa braso ko. Mag-aalas 3 na nun. Hindi ako sanay umuwi ng ganitong oras, lalo na't wala akong kasamang umuwi. Pero dahil sa kagustuhan kong makauwi na at makapagpahinga, dahil hilong-hilo na ako, ay pinilit kong maglakad pa uwi. Ayokong matulog sa kalye dahil sa kalasingan. Habang naglalakad ako sa eskinita, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Naramdaman ko ang kilabot na bumabalot sa aking katawan. Nagsimula akong mapatingin sa paligid. May nakita akong puting bagay sa hindi kalayuan malapit sa isang poste. Inisip kong baka isang damit lang na iniwan ng kung sino man. Unti-unti kong napagtanto na hindi yun basta-basta lang damit ng malapit na ako ron. Isa yung babae. Isang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakatayo sa madilim na bahagi ng eskinita at nakatingin siya sa akin. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil natatakpan yun ng kanyang mahahabang buhok. Ang nagpakaba sa akin ay nakalutang siya at hindi ko maaninag ang mga paa niya. Doon ko na nasiguro na isang white lady ang nakikita ko. Pinilit kong kumilos at sa wakas ang mga paa ko ay nagsimulang gumalaw. Nagmamadali akong tumakbo, Sir Van. Pilit na iniiwasan ng puting babae na parang sumusunod sa akin. Sa bilis ng pagtakbo ko, hindi ko napansin ang isang malalim na hukay sa dulo ng eskinita. Nadapa ako at sumubsob sa malamig na semento. Napakapit ako sa aking tuhod na sobrang kirot. Nasalat ko rin ang mahapdi na noo ko. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang takot. Sa sakit na dulot ng pagkakadapa o sa presensya ng nakaputing babae na hindi ko alam kung nasaan na. Kahit masakit ang tuhod at noo ko, ay bumangon ako at nagpatuloy sa ika-ikang pagtakbo
Pabalya kong binuksan ang pinto pagdating sa bahay at mabilis na isinara yon sa takot na baka nasundan ako ng white lady. Napalupasay na ako habang nakasandal sa pinto. Hingal na hingal. Doon na rin ako inabutan ng antok at tuluyang nakatulog. Sir Van, nagising ako na masakit ang tuhod at may bukol sa noo. Hindi ko inakalang magdudulot ng ganito ang simpleng inuman sa mga kaibigan. Nakakita na nga ako ng multo ay nagkasugat at nabukulan pa ako. Sir Van, naipangako kong hindi na ako magpapakalango sa alak at uuwi ng madaling araw. Iniwasan ko na ring dumaan sa eskinitang yon, lalo na sa alanganing oras.